May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang, Kailan niyo ba tatapusin ang paghihirap ko? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Mama, ayoko mawala sa akin ang anak ko. Hindi ko kaya. Alam ko anak. Magulang din ako. Huwag ka mag-alala. Hindi mawawala ang apo ko. Kagaling siya. Ginagawa ko naman ang lahat para maingatan siya. Pero bakit nangyayari pa rin ito sa kanya? Mahina kasi ang puso ng aking apo. Kaya mararanasan niya talaga ang manghina at mahirapan sa paghinga. Sa mga kabiguan ko, ang anak ko na lang po ang kaaliwan ko. Mahal na mahal ko siya, Ma. Patuloy nating idalangin sa Diyos ang aking apo. Naniniwala ako. Diringgin niya tayo. Ma, si Joe Felix, kinakamayan tayo. Parang masaya siya. Lapitan po natin. Baka may balita na po sa anak ko. Halika, bilis! Eto, mag-juice muna tayo, Sandra. Salamat, Kuya Ferdy. Buti nga, para sakaling mawala yung inis ko. Bakit ka ba naiinis? Saan ka ba galing? Kina Mama. Bakit? Naroon na naman ba si Lani? Wala. Pero meron akong nalaman. Nalaman? Oo. Ano yun? Sinugod na naman pala sa ospital yung anak ni Lani. At syempre, dahil wala siyang trabaho, si Mama naman ang gumastos. Ay, yung babae talaga ngayon, oo. Hindi na naawa kay Mama. Nakatira nga sa akin na Tito Felix, pero asa pa rin siya sa Mama natin. Oh, ano ngayon ang lagay ng anak niya? O, di ligtas na. Doon naman kasing si Mama, tinutulungan pa rin siya. Hindi pa ba ang tumayo sa sarili niya mga paa? Mamaya mo maubos yung kabuhayan niya dahil dyan kay Lani. Hindi pwede yun. Paano naman tayo?
Nabusog ako ah. Ang sarap mo talaga magluto, pinsan. Ako rin pamangkin. Nabusog. Noong nasa ospital kayo ni Sheena, puro kami order ni Papa eh. Walang masarap magluto sa amin. Wala rin matyagang magluto. Oo nga. Mabuti na lang. Tumira ka dito sa amin. Bakit naman, Kuya Dave? Dahil nagkaroon kami ng mapagkakatiwalaang kasama sa bahay na masarap magluto. Kulang pa nga yung mga ginagawa ko eh. Oh? Kung itutumba sa pagpapatira ninyo sa akin, tsaka sa anak ko. Oo, baka umiyak ka na naman. Oo nga. Kasi, Ilang taon ka nang narito sa amin. At hindi ko na mabilang kung ilang beses mo kami pinasalamatan. Oo nga. lagi po ako magpapasalamat sa inyo, Tito Felix, Kuya Dave. Dahil kung hindi ninyo kami pinatuloy dito, baka napahamak na kami ng anak ko. Ayan na. Umiiyak na naman siya pa. Pasensya na kayo. Naalala ko kasi yung araw na nag-away kami ni Ate Sandra at palayasin niya ako sa bahay namin. Kalimutan mo na yun, Lani. Patawarin mo na ate mo. Kahit naman narito ka, tinutulungan ka pa rin ng iyong mama. Hello, Ma. Ay, parang nahuhulaan ko na kung bakit narito ka na naman, Sandra. Oh. Hihiram ka na naman ng pera na wala namang bayaran. Bakit ba nainis kayo? Pero pag sila no, lagi kayong bukas palad. Ang bunso niyong kapatid walang asawa at trabaho. May anak pa. Kaya dapat tulungan. Kabaligtaran ang sitwasyon mo. Dahil ikaw, teacher sa private school at may asawang nagtatrabaho sa abroad. May sakit ang manugang nyo. Kaya hindi siya nakakapagpadala ng pera sa amin. Sana maunawaan nyo naman. Kulang ang kita ko sa panggastos namin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tapos ko nang labahan mga damit namin ni Sheena. Okay talaga itong Pride detergent bar. Mabilis makatanggal ng dumi sa damit. Mabango pa. Lalabahan ko na rin yung mga damit ni Natchong para hindi na sila magpa-laundry pa. Pagkatapos nito, mag-aayos na ako para madala ko na si Sheena sa check-up niya sa doktor. Ate Trudis, napasyal ka. Dinadalaw ko lang ang aking anak at apo, Felix. Maayos naman sila. Nadadala ba ni Lani sa regular check-up niya ang aking apo? Oo, ate. Buti naman kung ganun. Kung bakit naman kasi ayaw pang bumalik ni Lani sa bahay namin? Alam mo naman ang dahilan, di ba? May kanya-kanyang bahay na sina Sandra at Ferdy. Pero hanggang ngayon, galit sa kanya ang kanyang mga kapatid. Abe, hindi na niya dapat pansinin pa mga yun. Hindi maaari, ate. Dahil sinasaktan nila ang kanyang damdamin. Ganong wala naman siyang kasalanan sa kanila. Ayaan mo. Kakausapin ko ang aking mga anak. Bay dapat na magkasundo-sundo na sila. Kuya Ferdy, di ko makontak. Hindi ko tuloy malaman na isasagot ko kay Ate Franz.
Ay, salamat. Nag-ring din ang phone. Hello, Sandra. Kuya, kanina pa kita tinatawagan, hindi kita makontak. Marami akong ginagawa eh. Silent ko ba ang cellphone ko? Hindi, kuya. Ayaw talagang mag-ring. Bakit ka ba tumatawag? Si Ate Franz, kanina pa text ng text. Tinatanong kung kasama ka namin kagabi. Yun daw kasi yung sabi mo sa kanya. Ang babae yun talaga, oo. Sabihin mo na lang oo para matigil na siya. Pero kuya, Sige na. May naghihintay sa akin. Bye. sus, bakit naman siya ganon? Parang umiiwas. Tsaka, wala naman siya dito sa amin kagabi. Nasaan siya? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Eto na, merienda natin. Oh, mga anak, halina kayo. Kumain na tayo. Ma, nagtataka ako sa pagpapapunta niyo sa amin dito ni Kuya. Nagpahanda pa kayo ng masarap na merienda, ha? Ako hindi. Naisip ko kasi na malapit na ang 65th birthday ninyo. Baka gusto nyo magplano tayo ng party. Ganun nga ba yun, Ma? Totoo, tungkol nga sa nalalapit kong birthday ang pag-uusapan natin. Pero wala akong balak na magpa-party this time. Ano pong gusto nyong gawin natin sa araw na yon? Gusto ko masaya nating gugulin ng araw na yon na magkakasama ang buong pamilya. Aba, okay Ganun sa lang. akin yun, ha? O di, sasama ko dito yung mga apo niyo. Ako rin. Isasama kong pamilya ko. Mag-outing tayo sa isang resort, ma. Talaga, mga anak? Okay lang sa inyo? Yes! Oo. Maaga kami pupunta dito ng pamilya ko. Eh di kung ganon, sasabihin ko agad kay Lani para makapaganda sila ni Sheena. Oh, bakit naman napasama naman dito yung pangalan ng babaeng yun? Eh dahil kapatid niyo siya. At miyembro ng ating pamilya. Gusto ko makasama din siya sa birthday ko. Pero, ma... Ilang taong ko na siyang hindi nakakasama sa pagdiriwang ng birthday ko. Maging tuwing Pasko, bagong taon, hindi rin natin siya kasama. Sana naman this time, hayaan niyo makasama natin siya. Parang regalo niyo na yun sa akin, mga anak. Oh, narito na tayo sa inyo, Sandra. Ay, alam ko, Kuya. Bakit ba mula nang umalis tayo kanina, kinababa? Wala ka ng kibo. Paano naman kasi siya? Okay na sana yung magiging celebration niya. Nagdagdag pa ng ingasar. Ako nga rin, nawala ng gana. Nang sabihin niyang isasama sa celebration si Lani. Kaso, nakiusap si Mama. Waro, bibigyan ba natin siya? May utang ako sa kanya eh. Tsaka, baka mamaya hindi na ako pahiramin nun ng pera pag nagalit siya sa akin. Di pa naman nakakapagpadala ngayon si Rafael sa amin. Paano ngayon yan? Hayaan na lang natin. Alam ko na. Meron ako naisip na paraan para wag siya magpunta. Pinsan, Ay. mukhang masaya ka ngayon ah. Ay, oo, Kuya Dave. Tumawag kasi si Mama. Oh, ano sabi ni tita? Sabi niya, magpunta raw ako sa birthday niya. Mag-outing daw kami sa beach. Aba, ayos yan ah. Kaya lang, sina Sandra at Kuya Ferdy, ano? Pumayag daw silang isama ko. Aba, mabuti. Sa wakas mukhang na-realize na rin nilang kanilang pagkakamali. Oh, may tumatawag sa cellphone mo. Cellphone number ni Ate Sandra. Sagutin mo. Oo, Kuya. Hello? Ate Sandra? Ikaw ba ito? Oo, ako nga. Talagang tinawagan
kita para makausap. Sige ate, tungkol saan? Yung tungkol sa birthday ni Mama. Gusto mo bang huwag nang madagdagan pa ang galit namin sa ni Kuya Ferdy? Ate, Kung gusto mo mangyari yon, huwag ka magpunta doon. Ate Sandra, Kuya Dave. Kahit hindi ko narinig ang mga sinabi ni Sandra, sa itsura mo ngayon, alam kong inaway ka niya. Excited na excited ako na malaman ko pumayag na silang makasama ako sa birthday ni Mama. Kala ko totoo. Yun pala hindi. Hindi pala totoo sa loob nila. Umuo lang sila kay Mama. Pero ayaw pa rin nilang makasama ako. Dahil kahiyan lang daw ako para sa kanila. Sobra naman sila eh. Matagal na nagawa mong pagkakamali. Bakit ayaw pa rin nilang kalimutan? Masahol pa sila kay Tita Trudis. Ang mama nyo nga napatawad ka na eh. Dahil alam niyang nagsisi ka na. Sakit, Kuya. Ano bang dapat kong gawin para mapatawad na nila ako? Sige na. Huwag kang mawala ng pag-asa. Hindi lingid sa Diyos ang lahat ng nangyayari sa'yo. Ituloy mo lang ang pagtawag sa Kanya. At darating din ang araw, magliliwanag din ang isip ng mga kapatid mo. Iyon pala ang nangyari kanina habang wala ako. Oo pa, awang-awa nga ako kay Lani. Matagal, bago siya tumigil sa pag-iyak. Ano pa bang ikinagagalit nila kay Lani? Ewan ko ba? Hindi na naman nakatira sa kanila ang pinsan mo. Hindi na rin sumasama si Lani sa mga espesyal na okasyon ng pamilya. Dahil nga galit sila. Baka ho, ikinahihiya nilang nangyari kay Lani. Hindi lang si Lani ang nag-iisang dalagang ina sa mundo. Marami na. At marami din ang naging matagumpay sa kabila ng kanilang naging kabiguan. Yun po sigurong hindi nila nauunawaan pa. Oh, hindi ako naniniwala na hindi nila yun naunawaan. Matatalino sila. Yun nga lang, mapagmataas at mayayabang. Yun ang nakikita kong dahilan, kaya nila inaapi ang kanilang kapatid. At dahil po doon, hindi na lang pupunta si Lani sa birthday ni Tita Trudis. Ginawa ni Sandra yun? Oo, Ate Trudis. Sinabi sa akin ni Dave. Ay, binigo na naman pala ako ng aking mga anak. Akala ko pa naman, napakiusapan ko na sila. Hindi rin pala. Mabuti na nga lang at hindi nakita ni Sheena ang pag-iyak ni Lani. Kung nagkataong nakita niya, baka nagdamdam din siya. Hindi na talaga tama ang nangyayaring ito. Dapat nang matapos ang alitan ng mga anak ko. Talagang dapat na. Felix, matanda na ako. Ayokong iwan silang magkakaaway. Ay, sila lang naman ang nangaaway kay Lani. Walang sinasabi ang bunso mo laban sa kanila. Hello, Ma. Halik ni Judas. Wow, grabe ka naman, Ma. Ano ba namang salita yan? Ayos-ayos na pagbati ko sa inyo. Hinalikan ko pa kayo. Tapos ganyan na salubong niyo sa akin. At anong gusto mo? Matuwa ako? Pagkatapos ng ginawa mo kay Lani? Nagsumbong pala sa inyo babaeng yun? Kapal talaga? Huwag mo siyang pagbintangan. Hindi siya ang nagsabi. Ang Tito Felix mo. Ah, kung ganon. Kay Tito siya nagsumbong. Eh, yun din ang suma noon. Sumbongera siya. Bakit ka ba ganyan sa kapatid mo? Dapat nga maawa ka sa kanya. Tulungan mo siya makabangon. Pero sa ginagawa mo, lalo mo siyang isinusubsob sa lupa. Bakit ba ang dali niyo siyang napatawad? Ma, binigyan niyo tayo ng kahihiyan, ng sama ng loob. Tama na. Inaksaya pa niya yung pera niyo nung nag-aaral siya. Niloko kayo. Oo!
Ginawa nga niya yon. Pero matagal na tapos yun. Pinagsisihan niya ang kanyang pagkakamali. Hindi niyo ba siya maaaring bigyan ng pangalawang pagkakataon? Binigyan niya kami ng batik. Isa akong teacher. Si kuya naman abogado. Tapos ang kapatid namin isang disgrasyada. Nakakahiya siya. Kaya hindi siya dapat sumama sa amin. Anak naman. Huwag naman sana sobrang taas ang tingin mo sa iyong sarili. Alalahanin mo sana na lahat ng tao ay nakatapak sa lupa. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Lani, nakabili ka ba ng unique toothpaste sa mall kanina? Ay, opo, Tito. Hindi ko po pwede makalimutan yun. Buti naman. Alam mo naman, napakahalaga niyan sa atin. Alam ko po. Ako nga po, mula nang matuklasan kong unique, hindi na po ako nag-iba ng toothpaste. Ay, teka, para kanino yung magandang regalong yan hawak mo? Yeah. Ito po, para po kay Mama. Gift ko po para sa kanya ngayong birthday niya. Ipapadeliver ko na lang po uli, tulad nung mga nakaraang birthday niya. Pero bakit mo... Para po makaiwas na lang ako sa gulo. Oh, Para po, hindi na lalong magalit sa akin sina kuya at ate. Anak, huwag mo na silang alalahanin pa. Narito na ako. Mama! Dito ako sa inyo. Magdiriwang ng birthday ko, anak. Pero, paano po sina ate? Sa lahat ng panahon kasama ko sila. Ikaw, matagal nang napawalay sa akin. Kaya ngayon, anak, ikaw ang isasama ko sa birthday ko. Salamat po, Ma. At patawad po uli sa mga naging kasalanan ko noon. Pambihira naman ang sekretary ni Mr. Solis. Hindi kagad nasabi sa akin na hindi makakarating ang boss niya. Naghihintay patuloy ako dito sa restaurant ng halos 30 minutes. Makaalis na nga lang. Teka. Totoo ba itong nakikita ko? Hindi ba ako nagkakamali lang? Mabuti pa. Mag-stay muna ako dito para makatiyak. Ginulat mo naman ako sa pagdating mo, Sandra. Hindi ka malang tumawag, napupunta ka. Pasensya na, kuya. May pinuntahan lang ako dito sa malapit sa office mo. Naisip ko, puntahan ka na. Bakit ba? Sabihin mo at naghahanda ako. May hearing pa ako mamaya. Hearing? O may date ka? Tumigil ka nga. Baka may makarinig sa'yo. Ano ba kailangan mo? Nanghihiram sana ako ng pera eh. Ha? May kailangan lang akong bayaran. Ngayon sa akin ka nanghihiram. Masama ang loob sa akin ni Mama eh. Siguradong hindi niya ako pahiram eh. Hindi pa ba nakakapagpadala si Rafael? Hindi pa nga. Pero huwag ka mag-alala. Sa sweldo ko, babayaran din kita. Si Mama nga pala. Doon nag-celebrate ng birthday niya kina Tito Felix. Kasama si Lani. No? Ginawa niya yun? Oo, sabi. Yun ang nalaman ko kay Manang nang tumawag ako doon. Si Mama talaga nakakainis. Halatang paborito niya si Lani. Sa kabila ng binigay na kahiyan sa ating lahat, tinutulungan pa rin niya babaeng yon. At doon pa siya nag-birthday. Sa halip na sa atin. Ang inaalala ko, baka inuubos na ng babaeng yun, pati ang mamanahin natin. Ay, hindi pwede. Kapal naman ang mukha niya.
Hindi na siya dapat umasa pa kay Mama. Gagawa ko ng paraan para maputol ng katamaran niya. Sana nga, magtagumpay ka. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, Sandra. Napasal ka dito sa office ko. Oo, Dave. Meron kasi akong gustong sabihin sa'yo. Mukhang importante yun Oo, Tungkol ba saan? tungkol sa makapal na mukha ng kapatid ko. Galit ka pa rin kay Lani. Hindi ba maaaring pag-usapan natin ito ng Dave. hindi ka galit? Sorry. Hindi naman ako galit sa'yo, kundi doon sa babaeng yun lang. Ano ba ang sasabihin mo tungkol sa kanya? Bakit ba hanggang ngayon tinutulungan niyo pa rin siya? Pinatitira mo sa inyo. Pinakakain. Sigurado ako na may mga kapitbahay kayo sa subdivision nyo na pinag-uusapan siya. Kasi nga, may anak pero walang asawa. Bakit ba kailangan lagi niyong intindihin ang sasabihin ng tao? Pinsan, pinapahiya niya lang kayo. Sabihin mo kay Tito Felix, paalisin na siya at hayaan siyang mamuhay sa sarili niyang sikap. Hindi yung kung kanino umaasa. Kung ang gusto mong tukuyin ay ang hindi pagtatrabaho ng bunso mong kapatid, si tita mismong may gusto nun. Ano? Si Mama ang may gusto? Oo, dahil nga mahinang puso ng anak ni Lani at kailangan niyang alagaang mabuti. Kaya huwag akong kausapin mo tungkol kay Lani. Sige, Ha? aalis na ako. Sandali lang. Bakit? Sana kalimutan niyo ng paninis sa kapatid niyo dahil sa kanyang pagkakamali. Hindi niyo siya dapat hatulan dahil walang tao na hindi nagkakamali. Hindi ba, Sandra? Ate Sandra, tuloy ka. Hindi na kailangan. Kaya lang ako nagpunta dito para sabihin sa'yo, lumayas ka na dito. Tigilan mo ng panguuto kay Mama. Hindi ko inuuto si Mama. Kung saan niya akong tinutulungan. At tinatanggap mo naman. Hindi ka na nahiya. Nagkamali ka na nga. Nagkaroon pa ng anak. Asa ka pa rin sa kanya? Ate, Umalis ka nga sa bahay. Pero ano? Wala rin pinagbago. ano ba talaga ang gusto mong gawin ko? Layuan mo kaming lahat. At solohin mo ang hirap at kahihiyang ginawa mo. Ate Sandra, Mami, Iyak-iyak ka pa. iinom po sana. Bakit po kayo umiiyak? Sheena, anak, doon ka muna sa room natin, ha? Pupunta na lang ako doon. Pati ang pagpapagamot mo sa sakitin mong anak, si Mama pa rin. Tita Sandra, huwag mong idamay ang anak ko. O lumayas na kayo dito. Ate, iwan mo na kami ng anak ko. Please. Please ka dyan. Gawin mo yung sinabi ko. Kung ayaw mong guluhin kita uli. Mami. Sheena, anak, bakit anong nararamdaman mo? Hirapan po. Huminga. Hindi! Tito Felix! Tito! Tulungan niyo ako! Si Sheena! Kailangan dali natin sa ospital! Tito! Tito Felix! Lani, hindi ka na umiyak. Ginagamot na ng mga doktor si Sheena. Si Ate Sandra, siya may kasalanan kaya sumumpong alin na sakit sa puso ang anak ko. Talagang babaeng yun. Kung inabutan ko siya, makatitikim siya sa akin ng masasakit na salita.
Maging sa anak ko, galit siya. Gusto niyang umalis na kami sa inyo. Narinig po ng anak ko ang masasakit niyang sinabi at ang pagpapalayas niya sa amin sa bahay niyo. Kaya sumama ang loob ng anak ko. At nahirapan na naman siyang huminga. Wala siyang karapatang panghimasukan ang gusto kong patirain sa pamamahay ko. Alam ng Diyos na pinagsisihan ko na ang aking nagawa noon. Pero bakit ganun? Bakit patuloy na isinusumbat sa akin ang aking nakaraan? Wala na ba talagang pag-asang maging maligaya ang mga katulad kong dalagang ina? Ang mga kapatid mo lang naman ang nagpapahirap sa iyong damdamin eh. Tito Felix. Nakahihigit pa rin ang mga taong handang tumulong sa inyong mag-ina. Kaya hindi ka dapat mawalan ng pag-asa. Nabili na pala ni Manang itong Starwax floor wax na pinabili ko. Oh, mabuti naman. Dadalang ko nito si Nalani. Makatutulong to sa aking anak sa kanyang paglilinis. O magiging singkintab na sahig namin ng sahig ni na Felix. Oo nga pala, nabanggit ni Felix sa akin na ibig pasukin ni Lani ang online business. Gusto raw kumita ng aking anak sa kanyang sariling paraan. Ganda na isip niyang yun. Kikita na siya. Matitingnan pa rin niya ang aking apo. Oh, may tumatawag sa cellphone ko. Si Dave? Bakit kaya? Hello, Dave. Hello, tita. Oh, bakit? Napatawag ka? Pinatawag po ako sa inyo ni Papa eh. O bakit? May nangyari ba sa papa mo? Wala po. Pero si Sheena, dinala namin sa ospital. Ano? Diyos ko, kumusta na siya? Ano na lagay ng aking apo? Felix, oh, ano nangyari? Kumusta na si Sheena? Ang sabi ng mga doktor na tumitingin sa kanya, talagang kailangan na niyang maoperahan. Kawawa akong apo. Bata pa pero ma-ooperahan na. Ano ba nangyari? Bakit ba sinumpong na naman ang kanyang sakit? Kasalanan ni Sandra. Ano? Bakit? Ano ba ginawa niya? Sinugod niya sa bahay at inaway si Lani. Ano ba naman itong si Sandra? Bakit niya ginawa yun? Siguro nagseselos siya. Dahil si Lani pinili mong makasama ng birthday mo. Hindi naman siya dapat magkaganon. Dahil lagi ko naman silang nakakasama. Pero iba nga ang ugali ni Sandra. Galit siya kay Lani. Pakiramdam ko nga, ang tingin niya kay Lani marumi. At siya lang ang malinis. Felix, Nakakita ni Sheena ang ginawa ng kanyang tita sa kanyang mami. Ay, sumama ang loob ng bata. Kaya sinumpong na naman ang sakit niya sa puso. kakausapin ko ang babaeng yun. Sumusobra na siya. Saka mo na lang gawin yan. Ang sinabi ng mga doktor ang importante. Bakit? Ano ba sinabi nila? Diyos ko. Tinanggap ko po ng iwan at talikdan ako ng lalaking pinagkatiwalaan ko. Tinanggap ko rin po ang aking pagdadalang tao. Kahit nga nilibak at pinagtawanan ako ng marami. At nagalit din sa akin ang mga mahal ko sa buhay. Inalagaan ko po, minahal ko ang anak na bigay niyo po sa akin.
ngayon na parang mawawala siya sa akin. Diyos ko. Ito ang parang hindi ko makakayang tanggapin. Pakiusap po. Diyos ko. Ipahiram niyo pa po siya sa akin. Loobin niyo pong maoperahan siya ng matagumpay. Lani. Lani, anak. Ma, Tinawagan ako na yung Kuya Dave. Alam ko na lahat, anak. Ma. Ano ba ang kasalanan ko sa kanya? At gano'n na lang ang galit niya sa akin. Hindi namay pa niya ang anak ko. Ako na ang humihingi ng paumanhin sa inasal ng iyong ate, anak. Huwag ka sana magtatanim ng galit sa iyong mga kapatid. Darating din ang panahon, magkakaunawaan kayo. Kaya ko naman tiisin ang galit nila, Ma. Pero hindi ko makakaya. Ay kung mawawala sa akin ang aking anak. Siya na lang ang nagpapasaya sa akin, Ma. Hindi. Hindi siya mawawala sa iyo, anak. Ipagagamot natin siya. Ipa-o-opera, tulad ng sinabi ng mga doktor. Maraming salamat po. Salamat. Ang gawin natin, idalangin sa Diyos ang pagtatagumpay ng operasyon kay Sheena. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sheena, anak. Mami. May good news ako, anak. Ano po yun? Bukas, ooperahan ka na. Tutulungan tayo ng Lola Trudis mo. Totoo po? Oo, anak. Kaya gagaling ka na. Gusto ko na pong kumaling, Mami. Ayoko na po na laging nahihirapang huminga at laging nasa ospital. Kaya ipag-pray mo kay God na maging successful ang operation mo, ha? At mag-thank you ka rin kay Lola Trudis mo. Apo. Kay anong si Tita Sandra. Huwag mo na siyang isipin, anak. Basta ihanda mo ang sarili mo sa gagawin sa'yo bukas ng doktor, ha? Huwag niyo po akong iiwan, Mami, ha? Oo, anak. Hindi kita iiwan. Tita, kumusta na po? Isinasagawa lang ngayon ang operasyon kay Sheena. Salamat naman. Sabi naman sa amin ng doktor noon, malaking chance na gumaling si Sheena basta't maoperahan lang siya. Sana nga iyo. Kawawa naman ang iyong pinsan kung may masamang mangyayari sa kanyang anak. Mahal na mahal niya ang bata. Nasaan nga po pala si Lani? Nasa chapel. Si Felix naman,
umuwi muna para makapag-rest. Sinabi rin po sa akin yun ni Papa. Kaya nga, pinalitan ko muna siya dito. Dave, uuwi rin sana muna ako, ha? Sige po, tita. Ako na lang pong sasama kay Lani dito. Ibig ko rin makausap si na Sandra. Huminahon pa rin sana kayo sa pakikipag-usap sa kanila. Akala ko pagdating ko, late na ako. Yun pala, si Mama ang late dahil wala siya dito. Paano? Pinuntahan niya yung paborito niyang anak. Nagbigay na naman siya ng pera. Sigurado yun. Saan pa ba kukuha ng pera yun? Wala namang perang babaeng yun. Alam mo, naisip ko, dapat talaga sinunod na lang tayo ni Lani. Dapat ipinalaglag niya na lang ang batang yun. Hindi pa tayo napahiyang lahat. Tama. At sana, walang perwisyo ngayon. Kasalanan mo naman kung bakit nasa hospital ngayon ng bata. Ma! Nandiyan pala kayo. Oo. At narinig ko ang pag-uusap niyo. Ikaw, Sandra, bakit mo sinugod sa bahay ng Tito Felix mo si Lani? Kasi sobrang siyang paawa. Tapos kayo naman, nakukuha niya sa drama, pati sina Tito. Dahil sa ginawa mo, muling sumumpong ang sakit ni Sheena. At ngayon, inooperahan na siya. At sino naman ang gumastos sa mahal na operasyon ng batang yun? Ay, sino pa? Di si Mama. Walang masama gawin kumanyon. Apo ko si Sheena. At kahit sa mga anak niyo mangyari ang ganon, tutulungan ko rin kayo. Inuubos niya ang pera niyo. Tama si Sandra, Mama. Baka pati mana namin mawala dahil sa kanya. Yung ba inaalala niyo? Mga mukha kayong pera. Ma, Nalasing na kayo sa tagumpay niyo. Para hindi na namin kayo pakialaman sa mga kalukuhan ninyo, bigay niyo na yung mamanahin namin. tama. Pastongan. Sinampal niyo ako? Dahil lang kay Lani, sinaktan niyo si Sandra. Nagiging lapasangan na siya. At pati na ikaw, Perdi. Sandra, umalis na tayo dito. Wala nang saysay ang pag-uusap na ito. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ay, nako, salamat. Nakatulog ako na maayos. Maghahanda na ako para makabalik na ng ospital. Para si Dave at Lani naman ang makapagpahinga. Uy, cellphone ko. May tumatawag. Sino kaya ito? Ay, masagot na nga. Hello. Kayo pala, Manang. Napatawag kayo. Ano? Dalhin niyo na siya sa ospital. Susunod ako doon. Bakit naglabas ka ng alak, Sandra? Minom tayo, kuya. Pampaalis ng sama ng loob. Hindi ako pwedeng uminom. Naghihintay ang kliyente ko. Puro ka kliyente. Mga babae mo lang naman yun. Hindi naman akong lumalapit sa kanila. Silang may gusto. Kaya pinagbibigyan ko. Sus. Kuya, Oh, dapat makuha na natin ang ating mamanahin bago mahuli ang lahat. Lani, anong sabi ng doktor? Kumusta na ang pamangkin ko? Tapos ng operasyon, kuya. Tagumpay daw sila.
hihintayin na lang daw na magkamalay si Sheena. Salamat sa Diyos. Dave! Oh, Lani! Tito, successful po ang operation ng mga doktor kay Sheena. Ako ay salamat naman. Pero may dapat kang malaman. Po, ano po yun? Ang mama mo, isinugod sa ospital ni Namana. Ha? Bakit po? Ano ba nangyari kay Mama? Ma, kumusta na po ang pakiramdam ninyo? Ayos na, anak. Hindi na ako nahihilo. Ano po bang nangyari? Bakit po kayo bumagsak, sabi ni Manang? Liligo sana ako. Pero pagbangon ko, bigla ako nahilo. Na-balance ako. Kaya bumagsak. Hindi naman ako nawalan ng malay. Sabi po ni Manang, tiningnan daw po niya yung blood pressure niyo. Oo nga. Ang taas ng BP ko. 180/100. Sobra talagang hilo ko. Kaya nga, tinawagan nila si Felix. Dinala nga ako dito. Ano po bang ginawa niyo? At na-high blood kayo? Talo kami ng mga kapatid mo. Sila na naman palang dahilan. Ay, Lani anak, may gusto sana ako ipakiusap sa iyo. Ano po yan, Ma? Bumalik ka na sana sa bahay natin. Po? Pero, sina ate at kuya, Ma? Huwag silang isipin mo, anak, kundi ako. Kailangan kita sa bahay. At babalik na pala si Pinsan sa kanila. Oo, Dave. Mabuti yun para may anak na makakasama ang tita mo. Lalo na ngayon, umaatake ang hypertension ni ate. Oo nga pa. Buti na nga lang. Hindi na-stroke si tita. Kaya lang, mamimiss natin si Pinsan. Totoo yun. Sa tatlong magkakapatid, si Lani ang pinakamabait. Oo. Ang inaalala ko po ngayon, baka magalit na naman sa kanya sina Sandra at Kuya Ferdy. Ma, heto na po ang gamot nyo. Uminom na kayo. Ay, salamat anak. Oh, kumusta na nga palang apo ko? Sabi po ng doktor, makakauwi na siya bukas. Ay, naku, salamat. Makakasama na natin dito sa bahay ang apo ko. Excited na nga po siya umuwi, Ma. Salamat po ulit. Dahil sa tulong ninyo, kapiling ko pa rin hanggang ngayon ang anak ko. Batang ito, oo. Ginawa ko lang ang tungkulin ko bilang magulang mo. At lola naman ni Sheena. Salamat po. Hindi kayo nagalit sa anak ko. Kahit anak ko siya sa pagkadalaga. Kalimutan na natin yon. Ngayon narito ka lang muli. Magsisimula tayo ng isang maligayang buhay. Ay, day off nga pala ni Manang ngayon. Ay, hindi bale. Ako na lang ang maghuhugas ng mga pinagkainan namin. Madali ko namang mahuhugasan ngayon eh. Dahil dito sa Smart Dishwashing Paste. Kaya ito ang paborito kong ginagamit sa paghuhugas eh. Ay, tumutunog ang telepono. Sino kaya ito tumatawag? Teka nga, pupuntahan ko at masagot ko. Hello? Sino po sila? Bakit nandiyan ka, maldita ka? Ate Sandra? Nanghihingi ka na naman kay Mama?
nagkakamali ka, ate. Kahit kailan wala akong hiningi kay Mama. Narito ako dahil pinabalik niya na ako dito at dito na uli ako nakatira. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. At tumawag pala si Sandra. Ang babaeng yan, oo. Siguro manghihiram na naman ng pera. Lobat kasi yung cellphone ko at hindi ko naman namalayan. Kaya po siguro sa landline siya tumawag. Ano sabi niya na malamang narito ka na uli? Ayun po, galit na galit po siya. Kahit pang magalit sila ni Ferdy, wala na sila magagawa pa. Hindi na nila mababago ang pasya ko. Dito na kayo ni Sheena. Kaya sana anak, huwag ka nang aalis pa kahit pagsalitaan ka pa nila. Ewan ko ba kina Sandra at Ferdy? Kung ba't ganun na lang ang galit nila kay Lani? Kung ituring nilang yung bunso, parang marumi. At sila lang ang malinis. Ganong hindi naman. Felix? Anong ibig mong sabihin? Siguro, panahon na nga para malaman ninyo ang natuklasan namin ni Dave tungkol sa kanila. Talagang na-brainwash na si Mama ng babaeng yon. Porke na-ospital si Mama at hindi natin alam. Pinabalik na siya agad sa bahay? Ay, naku kuya, hindi ko matatanggap ito. Binigyan niya nga niya tayo ng kahihiyan. Tapos ngayon siya pa rin ang bida? At uubusin pa niya ang para sa atin? Hindi rin ako papayag, Sandra. Kayo pala, ate. Kuya, wala si Mama eh. May inasikaso. Alam namin. Nakita namin umalis. Ikaw talaga ang sadya namin. Bilib talaga ako sa'yo. Ginastutan na nga ni Mama yung pagpapagamot niya sa anak mo. May lakas ka pa ng loob na bumalik dito? Si Mamang nagpabalik sa akin dito. Ang sabihin mo, inuto mo si Mama. Ganon ang ginawa mo nun. Kuya Ferdy. Oo nga. Kaya napatawad ka niya. Sa kabila ng malaking kahihiyan na binigay mo sa pamilya natin. Tama! Dahil sa pagkakaroon mo ng anak sa pagkadalaga. Lagi niyo na lang isinusumbat ang pagkakamali ko. Lahat naman tayo may kamalian, may dungis. Ikaw, Ate Sandra, naturingan kang teacher, pero may lalaki kang ginagastusan, hindi ba? At ikaw, Kuya Ferdy, kabi-kabila ang mga babae mo. Bakit ang pagkakamali ko lang ang nakikita ninyo? Kailan niyo ba tatapusin ang paghihirap ko? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Walang iya ka talaga. Anong kaguluhan na naman itong ginagawa nyo? Sandra, Ferdy, Tito Felix, dahil sa inyo, kaya na nga nibang buhay ng kapatid ko. Ngayon nang gugulo na naman kayo. Tito Felix. Umalis kayo dito. Tito, Bago nyo batuhin ang putik ang inyong kapwa, hugasan nyo muna ang putik sa inyong muka! Buisit talaga! Sirang-sira ang araw ko. Kung hindi dumating si Tito Felix, na ilang pasok ang pagmumukha ng babaeng yon.
nalaman ang lihim namin ni Kuya? Ano ba? Bakit ba bigla mo binuksan ang pinto? Rafael, wala ka sinabing uuwi ka na. Walang hiyakap. Aray ko. Ba't ka ba nanuntok? Taksil ka! Aray ko. Walang hiya ka. Pinagbibitangan mo ako. Wala ka namang katibayan. Kakasuhan kita sa pananakit mo sa akin. Gusto mo ng ebidensya? Ha? Gusto mo? Heto! Mga litrato. Iyan ang litrato nyo ng lalaking ginagastusan mo! Walang hiyakap! Tama na, Rafael. Hayop ka, Sandra! Minahal kita! Naging tapat ako sa'yo! Lulukuhin mo lang pala ako! Patawarin mo ako. Kakasuhan kita sa pagtataksil mo sa akin! Sino bang tirakot niya? Ako? Di hiwalay kung hiwalay. Kaya ko siyang palitan kahit ilang babae. Kuya Sino ba Fer. yan? Kuya Freddy. Oh, Saan ang pinto? si Sandra. Dumating. Masok ka. Bukas yan. Kuya. Oh. Kuya Freddy. Ano nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Puro ka pa sa. Sino may gawa niyan? Si Rafael. Ano? Ang walang iyang yun ah. Bakit kaya sinaktan? Matagal na pala siyang nandito sa Pilipinas. Sinusubaybayan ako. Nalaman niya na yung pagtataksil ko. Pinalayas niya ako sa bahay. Oh. Pareho pala tayo ng sinapit. Ha? Ang pinagkaiba ko lang, ikaw pinalayas. Samantalang ako, iniwan ako ng aking mag-ina. Nalaman na rin ni ating pambababae mo. Oo. Kuya, wala ako matutuluyan ngayon. Dumito ka. Wala naman akong kasama dito. Ito ang sarap ng malaya. Walang makikialam. Walang sasaway. Kahit anong oras ako umuwi, walang problema. Ako ang hari ng buhay ko ngayon. Mabuti nga umalis kayo, Cheryl. At huwag na kayong bumalik! Huwag na! Teka, bakit ganito? Wala akong preno! Mababangga ako! Halika na, anak. Paliliguan na kita. Okay po, Mami. May shield bath soap din po ba dito kina Lola Trudy's? Aba, syempre naman, anak. Shield bath soap din ang gamit ng lola mo eh. Kasi mabango ito. Nakakapatay pa ng mga bakterya. Sige po. Okay po talaga ang shield bath soap, ano, Mami? Tama ka, anak. Ay, may tumatawag sa cellphone ko. Sandali lang, anak, ha? Si Ate Sandra? Sasagutin ko ba ito? Bahala na nga. Sasagutin ko na. Hello? Ate Sandra? Bakit ka umiiyak, ate? Si Kuya Freddy, na-aksidente. Ha? Sa hospital siya naroon! Ferdy, anak. Gusto na pakiramdam mo? Masakit pang mga sugat ko, Mama. Gagaling din ang mga iyan. Ang mahalaga, walang napinsala sa katawan mo. Ma, I'm sorry.
nalasing ako sa aking tagumpay kaya naging mapagmataas ako. At pati kayo, nilapastangan ko. Kuperti. Bumalik po sa akin mga panlalait ko sa aking kapwa. Lalo na sa aking kapatid. Yung pala nangyari kay Kuya Ferdy. Oo, anak. Pareho sila ni Sandra ngayon. Nawasak na ang pamilya. Sana naman sa nangyaring ito kay Kuya Ferdy, magbago na siya. Oo nga. Tigilan na niya ang pambababae. Lalo na yung nakita kong kasama niya sa resort. At si Sandra naman, sana layuan na niya ang kanyang karelasyon. Makakasira lang ang mga yun sa kanilang mga propesyon. Uy, ayon kay ate, nakipagkalas na si Sandra sa lalaking yon. Kuya Freddy, dala ko ang pagkain mo. Halika, pakakainin na kita, ha? Lani, May inasikaso kasi si Mama eh. Si Ate Sandra naman may trabaho. Kaya sabi ko kay Mama, ako na lang ang magbabantay sa'yo. nakakahiya naman sa iyo. Oo. Kapatid mo ko, Kuya. Hindi ka dapat mahiya. Ang laki ng kasalanan ko sa iyo. Sa halip na tulungan kitang makabangon, dahil kuya mo ako, sarili kong kapakanan ng inisip at inintindi ko. Kuya Ferdy. Patawarin mo sana ako, kapatid ko. Oo naman, Kuya. Kapatid kita. At hindi ko magagawang magtanim ng galit sa'yo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Narito ka na pala, Ate Sandra. Sige, aalis na ako. Tutal, napakain ko na naman si Kuya. Lani, pwede ba tayong mag-usap? Ate, I'm sorry. Ate Sandra. Naging mayabang ako. Nagtuturo ako ng kagandahang asal sa mga estudyante ko. Pero naging malupit sa sarili kong kapatid. At habang hinahamak kita, lalo namang lumalaki ang kasalanan ko sa paningin ng Diyos. Dahil naging taksil ako sa aking asawa. Ate Sandra. Sinasabi kong nakakahiya ka, pero ang totoo, ako ang higit na nakakahiya. Ang kahiya-hiya. Huwag ka na umiyak, ate. Maaari pa naman tayo magsimulang muli. Tayo ni na Mama. Patawad, Lani. Patawad.
Masaya ako't nagkaayos na rin kayong magkakapatid. Kaya nga po abot-abot ang pasasalamat ko sa Diyos, Tito. Dahil dininig niya ang matagal ko nang idinadalangin sa Kanya. Nasaan na ngayon sina Ferdy at Sandra? Nasa bahay po ni Kuya Ferdy. Ano naman ngayon ang plano mo, pamangkin? Ngayong wala ng problema sa pamilya mo. Itutuloy ko na po yung nasimulan kong online business. Kuya, di ba kaya mo na namang magbiyahe? Oo naman, Sandra. Ayoko lang muna mag-drive. Ano kaya kung puntahan natin sina Mama? Ako na lang ang magmamaneho ng sasakyan natin. Nalulungkot ka? Oo. Naaalala ko yung mag-ama ko. Ako rin. Nalulungkot. Ayoko lang ipahalata sa'yo. Pero, naalala ko rin si Cheryl at ang aming anak. Humingi ka na ba ng tawad sa kanila? Oo, pero sabi niya, hindi pa raw siyang handang magpatawad. Eh, ikaw, kinausap mo na ba uli si Rafael? Oo, pero galit pa rin. Hindi ko naman siya masisisi. Dahil sa laki ng pagkakasala ko. Mabuti nga, hindi niya na ako dinamanda. Sana dumating ang panahon na mapatawad din nila tayo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Lani, nasaan na si Kuya Ferdy? Nasa garden, kasama ni na Mama at Sheena. Ganun ba? Oh, bakit mo binabalot ang pastries na yan? Mga gawa ko to, ate. Oo. Mga order sa akin online. Sana. Patikimin mo naman ako ng mga yan. Mukhang masarap. May tinabi na ako para sa inyo ni Kuya Ferdy, ate. Ay, naku! Salamat! Oh, ayaan mo, tutulungan kitang magbenta niyan. Ay, talaga, ate? Oo! Salamat. Maraming salamat. Oh, bakit umiiyak ka? Mamaya makita tayo ni Mama. Akalain nun, inaaway na naman kita. Pasensya ka na. Masaya lang ako, ate, dahil ngayon, wala na tayo problema. Ano, ate? Dito na rin titira sina Sandra at Ferdy? Oo, Felix. Tulad nung wala pa silang asawa. Sinabi ba nila na gusto nilang bumalik dito? Hindi. Pero naramdaman ni Lani na sobra silang nalulungkot sa bahay ni Ferdy. Kaya iyon, sinabi ng bunso ko, alukin ko sila na bumalik dito. At alam mo, pumayag agad sila. Napakabait talaga niyang bunso mo. Ay, totoo, Felix. Kaya nga naniniwala ako na kung nabigo man siya sa pag-ibig nun, darating ang panahon na magtatagumpay din siya. Kuya Ferdy, halika na. Tagal mo naman. Oo, nandiyan na.
Si Kuya, naligo ng pabango. Siyempre. Matatalo ba naman ako sa inyo? Ikaw talaga, kuya, oo. Oh, nasa sasakyan na bang lahat ng i-deliver natin? Oo, Kuya, nailagay na namin lahat. Hoy, mga anak, saan punta nyo? Ito na pala si Mama. Buti po, inabutan nyo kami, Ma. Saan nga kayo pupunta? Tutulungan po nila ako mag-deliver ng mga order sa aking pastries, Mama. Sobra kasing sarap ng mga tinapay ng gawa ni Lani. Kaya po, nahihirapan siya sa dami ng order. Buti nga po matutulungan nila ako eh. Makakatipid ako. Basta ba, lagi mo kaming pakakainin ng mga gawa mo. Ang takaw mo talaga, Sandra. Kaya tumataba ka eh. Nagsalita ang paya. Di ba? Alam nyo, natutuwa ako sa nakikita ko sa inyo. Ngayon, masasabi ko, buo ng muli ang ating pamilya. Tama po kayo, Mama. At nararamdaman ko rin po ang isang maligayang pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang, kailan nyo ba tatapusin ang paghihirap ko? Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., Susan Robles, Lionel Benjamin, Phil Cruz, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Lani. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Sanonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod, muli po namin kayong hahadnan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas.